gabi po sa inyong lahat. Ang salita na pwede nating pagnilayan, ang salita na meron tayong pwedeng matutuhan, ay ang salitang wala. Nothing. Sa unang pagbasa ng pumanaw si Haring David, wala siyang dala-dala. Ang tanging kanyang iniwan, ang kanyang alaala, ang kanyang karanasan, ang kanyang mga nagawa. Kaya nga po sa kanyang pagkamatay, gaano man siya kayaman, gaano man siya katanyag, lumisan sa mundong walang hawak-hawak, walang dala-dala. Ganon din sa ating ebanghelyo ngayong gabi. Mahigpit na binili ni Jesus sa mga alagad, huwag magbitbit, walang dadalhin. Dahil kung si Jesus ang siyang tatanungin, ang wala, maganda. Ang wala, mayroon. At dahil ang wala ay mayroon pa din, kaya kahit walang wala, posible at pwede pa rin maging maligaya. Sapagkat sa kabila po ng kawalan, masaya pa rin ang siyang pwedeng maging karanasan. Malamang hindi natin ito maunawaan sapagkat paano magiging masaya ang wala? Paano magiging okay ang wala? Pero kung si Jesus ang papaniwalaan, kung si Jesus ang siyang nagtuturo at nagsasabi, para sa Kanya, ang tunay na kaligayahan ay pwedeng matagpuan sa salitang wala. Dahil authentic happiness for Jesus is rooted in nothingness. Kapag sinabi nating wala, hindi po yung bulsa ang sukatan. Malimit na ang ating nagiging pamantayan ng yaman ay yung yaman na kayang bilangin. Yung yaman na kayang ipagbili. Yung yaman na pwedeng makuha. Kaya nga hindi ba para sa ilan, minsan maririnig natin ito, upang lumigaya, dapat gumastos. Upang maging masaya, dapat bumili. Pero nung pinagbili na ni Jesus ang mga alagad na walang dadalhin at walang baon na dapat isipin, pinaalala din niya na wala sa dami ng bagay o ari-arian ang ating tagumpay at kaligayahan. Kaya po ngayong gabing ito, ang salita na pwede nating matutuhan at hindi dapat ayawan ay ang salitang wala. Sapagkat ang wala, pwede pa rin maging masaya. Ang wala, pwede pa rin maging maligaya. Kaya ngayong gabi, kung ibig po natin lumago sa ating pananampalataya at paghandaan ang paglisan natin sa mundong ito, tigilan natin ang pag-iimpok ng mga kayamanang nauubos at nawawala. Pakatandaan natin, nung pinagbilinan ni Jesus ang mga alagad na walang dapat dalhin, itinuturo din niya na ibukas ang ating mga palad. Sapagkat ang palad na bukas, handang tumanggap ng biyaya. At ang palad na nakakuyom, walang biyaya na makukuha. Kaya ngayong gabi, mga minamahal kong mga kapatid, huwag po natin katakutan ng wala. Dahil kahit wala, posible pa rin maging masaya. Kahit wala, posible pa rin magtagumpay. At lagi natin tatandaan, kapag naranasan natin yung walang-wala, si Jesus ang magiging lahat-lahat sa atin. When material things become our masters, then these material things will turn us into slaves. Pag daw po yung material na bagay ang siyang naghahari na sa atin, ito ang simula na tayo ay magiging alipin. Pero kapag hinayaan natin si Jesus ang siyang ating tunay na maging Panginoon, hindi tayo nagiging alipin, pagkas tayo nagiging tunay na malaya. Kaya ngayong gabi, tandaan natin, huwag ayawan ng wala. Huwag katakutan ng wala. Huwag hindian ng wala. Sapagkat ang wala, maganda. At kapag tayo ay tunay ng walang-wala, ito ang panahon na si Jesus ang magiging lahat sa atin.
Amen.